Bumabalik sa aking isipan ang bayan na aking pinagmulan. Ang mga gusali at lansangan, larawan ng aking kamusmusan. Ang malambing na hanging amihan, ang init ng araw sa puting dalampasigan, likas at tunay na kay gandang masdan. Ang rilag ng aking bayan, ibig kong bumalik nang makapiling kang muli. Dala ang bagong pag-asa na ating minimithi. Ibig kong bumalik nang makasama kang muli. Dala ang pangarap ng bayan kong liyan. Ang mga natatanging kaugalian, pag-ibig sa kapwa at pagbabayanihan, mga ngiti kahit may problemang pasan, sadyang ganyan ang ating panlaban. Ibig kong bumalik nang makapiling kang muli. Dala ang bagong pag-asa na ating minimithi. Ibig kong bumalik nang makasama kang muli. Dala ang pangarap ng bayan kong liyan. Kailanman ay di pagpapalit, tahanan ng aking lahi. Saan lupalop man makarating, lagit lagi ka naming kapiling. Ibig kong bumalik nang makapiling kang muli. Dala ang bagong pag-asa na ating minimithi. Ibig kong bumalik nang makasama kang muli. Dalang pangarap ng bayan kong ibig kong bumalik nang makapiling kang muli. Dala ang bagong pag-asa na ating minimithi. Ibig kong bumalik nang makasama kang muli. Dalang pangarap ng bayan kong liyan. Bayan kong liyan. Yun, welcome back po mga ka-latest. So, nandito na naman po tayo sa ating magandang usapan, ang usapang OFW. So, napakaganda ng ating topic ngayon at ating pag-uusapan dahil isang OFW from Kuwait na talaga namang ang daming na-inspire at madami siyang ma-inspire pa sa kanyang story. So, hindi natin alam kung ano yung ginawa niya or meron ba siyang i-share sa atin na maganda. So, mamaya ay ipapakilala natin siya, no? Ayan. So, gusto niyo bang mapakilala na natin siya? Pwede naman mag-chat yung iba dyan habang nandito yung hindi pa natin pinapakilala yung ating guest. Ayan. Wala pang nag-chat. So, papakilala ko na siguro ano habang wala nag-chat pa diyan. Pakilala ko na ang ating
ating magiging guest is walang iba, yung nag-inspire, yung nag-trending sa kanyang Facebook. Walang iba kundi si Sir Adrian Tayab. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi po sa lahat ng mga FWs. Yan. So, pang-opening na tugtog para sa iyo, Sir Adrian. Sige. Ito ang lahat, Sir. No? Kamusta ka naman, Sir? Okay naman, sir. Thankful po ako kasi it's a big opportunity na naiimbitahan niyo po ako sa sa programa niyo po ngayon. So I'm very thankful po kasi hindi ko po in-expect to na may isang tulad niyo po na talagang gumawa ng effort na maimbita po ako. Lalo na maraming FW yung nakakapanood around the world and marami akong ma-inspire na FW na alam ko na i-apply nila, 'di ba? Kasi same tayo FW. Ayan, alam ko na kumbaga hindi ko to plano. It's about the plan of God na sinurprise niya ako. Ito ay talagang sinurprise niya ako na it's a chance na sabihin ko around the world na maraming FW na nangangarap din na maging successful. Nangangarap din na maabot ang pangarap nila. Habang tayo sa FW, dapat meron tayong plano sa buhay. Dapat seryoso tayo sa buhay natin. Kaya nga 'di ba tayo nag-abroad? Kasi alam natin na may mapupuntahan yung paghihirap at pagtatrabaho natin as bilang po empleyado. Kasi hindi naman tayo makakapunta sa abroad kung hindi tayo magtatrabaho as empleyado sa isang kumpanya. So, Sir, malaman ko lang po, nasan ka po ba ngayon bansa? Ngayon po, sir, nandito po ngayon sa Samar, sa Calbayog City po, Visayas. Ano po ba yan? Vacation po ba yan? Or umuwi muna ng Pilipinas? Hindi po siya, sir, hindi po siya, oh my God. So, hindi po siya, sir, hindi po siya bakasyon talaga kasi nung nagsimula po yung pandemic noong 2020, so nagkaroon po ng kumbaga nag-implement po yung government po sa Kuwait, yung Philippine Embassy na papauwiin yung mga Pilipino, libre siya. Okay, so nagsimula po siya April 1 hanggang April 5 na pwede po makauwi na libre. Nung time na yun, sir, parang ayoko pong umuwi kasi nga sabi ko sa sarili ko, parang ayoko pong umuwi kasi nga, alam mo yung meron pa akong gustong tuparin, meron pa akong kumbaga gusto ko pa, meron pa akong maiipon, meron pang savings na pwede ko pang balang araw na plano ko makapag-invest po sa sarili ko po, which is, ito na nga, sa Freedom Business, yun po, sa Freedom Business po ang dahilan kung bakit yun, mayroon po akong likom po sa aking sarili habang po nag-abot ako. Pero nung time na yun po talagang pinauwi talaga kami mga FW. So, sir, malaking tulong sa inyo, no? So, bago muna ang lahat, sir, bago ba ikaw is nag-abroad, ano po ba yung buhay ng isang Adrian sa Pilipinas bago ka nag-abroad? Ano po ba yung buhay niya po before? Ang buhay ko po sir nung nag-abroad po ako is dating nagtatrabaho po ako sa fashion. Okay? So yun po yung Max Fashion po. So yung Max Fashion po, yun po yung mga damitan, pangmasa po siya na hindi talaga sa branded na damit. Alam mo yung akala ko pag nagtatrabaho po sir sa kasi sa Pinas sir pag nagtatrabaho tayo is nakatayo lang tayo, hindi masyado maraming trabaho. Doon pala pagdating ko sa fashion sir, talagang
nagkataon sale yung pagdating ko talaga sir, kalat na kalat po yung gamit. Marami po sir na bumibili doon ng mga ibang line na talagang itatapon po yung damit, mga sapatos, mag-fit sa fitting room, ikakalat nila na talagang hindi naman pa ako nagreklamo sir, no? Pero sabi ko, ganito pala sa abroad. Pero sabi ko, may pangarap ako sa buhay and kailangan ko magtiis, kailangan ko magsikap sa sarili ko dahil meron akong pangarap, especially yung pamilya ko kasi nga gusto ko may maabot kami, gusto ko may mibigay ako sa kanila, may support ako sa kanila. So yun ang naging mindset ko. Hindi ko inisip yung pagod, yung kulang yung tulog ko. Minsan yung umuwi kami, umabot ng 12 hours po ang aking pagtatrabaho. So ganun po yung naging ano ko sa abroad po, sir. Yan. Yeah. So, basahin muna natin yung mga nag-comment dito. Hello po sa inyo watching from Jeddah. Ayan, galing from Jeddah, Saudi Arabia. Si Ma'am Maribik, hello mga sir. Hello Sir Edward and hello Sir Adrian Tayab. Ayan. So, ayan yung mga ating nag-comment. So, tanong lang ulit sir, bakit mo ba naisipang mag-abroad sir? Ano ba yung pumasok sa isip mo? Bakit ka nag-abroad? Ano yung pumasok sa isip? Sa totoo talaga sir, umabot na ako ng 28 years old. Wala talaga sa isipan ko po yung mag-abroad. Ayun po, may asawa po ako nung umalis ako. Sabi ko, wala nang nangyayari sa buhay ko sir, hindi na ako masyadong nakakapagtrabaho kasi ang gusto ng nanay ko is magti-teacher ako. Sabi ko, naitingnan natin kung pag napasa ako sa abroad, itatry ko. Kasi nga, yung wife ko nagsabi, mag-abroad ka. Dahil nung nagtatrabaho ako sa mall, sa Robinson, every 6 months lang ako. Alam mo yung hindi po na consistent yung trabaho ko, mawawala na naman ng kita. Sabi ko, ano ba to? Tapos sabi ng wife ko, mag-apply ka doon sa agency doon sa Ermita banda. Tapos sabi ko, sige, tatry ko. Para may pakain ako sa ina ko, may pakain ako sa asawa ko, especially gusto ko tulungan yung family ko, yung parents ko. Yung nag-decide po kung umalis nung 2015 po, ang aking flight is January po yun, 18. Dumating po ako doon is 19 po, ng January 19. So nung sabi ko, kailangan ko umalis, pero sabi ko, meron akong dapat to pa rin sa buhay ko na alam mo yung may marating ako na hindi masasayang yung pag-abroad ko, na maisisave ko yung pera sa tama at hindi po siya mabaliwala. So ganun po yung naging dahilan po sir bakit ako nag-abroad. So sabi nga niyo sir, no, nung abroad kayo, diyan ba sa abroad sir, yung sahod niyo po ba is enough lang po ba or meron kayong mga pinagkukuhanan pa ng mga part-time o anong? Nung dito kasi sa Pinas, akala natin malaki na po yung, kasi yung sinabi sa akin yung Saudi 27,000. Tinanggap ko siya, sabi ko, malaki tong sahod na to, okay na to. Hindi ko akalain sir na pagdating ko po sa abroad is maliit pala yung sahod na 127 KD kung sa Pinas is nasa 28,000. Hindi pa pala sir, akala ko libre yung accommodation namin. Sabi ng company, isang buwan lang maghanap na kayo ng matitiran. Nung sinabi, sabi ko, wala, tingin ako yung sahod ko 127 KD. Tapos rental ko nasa 50 KD. Naiwan sa akin I think nasa 120. So magpapadala pa ako sir. So pagsasahod ko, ginawa kong 100 KD. So parang 15,000. So ang naiwan sa akin 20 KD lang sir. May iba pa nun ginagawa ko 110. So may iwan sa akin 10 KD na lang. So yung 10 KD, pangkain ko na siya grocery for isang buwan. Ganun po naging sir kada buwan. Magkano sir natitira sa'yo sa palagay mo sa peso? Sa peso na natin compute. Yung natitira sa'yo sa peso, magkano na lang natitira? Ano sir, ang naiwan po sa akin nasa ano na lang, 1,500. Parang 1,700. Yan po yung 10 KD kasi parang 1,800 or 1,800, mga ganun yung 10 KD sa dinar. Ganon. Opo. So dyan naman sa mga natira mo, sabi mo 2015 ka nag-start, no? So,
Diyan sa ngayon 2021 na, bali 6 years na 'no? Meron naman bang napala diyan sa sinasahod mo or meron kang napundar kahit papaano? To be honest, sir, yung Diyan sa sa sahod sa sahod lang sir, sa opo, sahod. wala po akong napala sa sahod ko na nakapag-invest ako, sir. Alam mo yung wala akong, kumbaga, wala akong nabili sa sahod ko. Kasi nung time na yon, more on padala ako, magkano lang mayon sa akin, halos hindi na nga ako makain nung time na yon. Gusto ko lang, sir, ilabas yung naramdaman ko. Sige sir, sige sir. Naalala ko kasi, sir, nung time na yon, nag-decide yung company na magbabawas ng staff. Nagulat ako, sir. 2 taon pa lang yun, sir, na nadamay ako. Tapos ang ginawa ng company, papawin daw ako. Tapos nung time, wala akong ipon. Wala akong ipon, wala akong pera. Sabi ko, umuwi ba talaga ako? Yung sabi ko sa sarili ko, sir. Sabi ko, may nag-advise sa akin yung tinirahan ko pong caretaker, sabi niya. Sabi ko kasi, kuya, mawawala na ako ng trabaho, papawin ako kasi isa ako sa natanggal, nagulat ako. Sabi ng, wag, ba't ka uwi? Sabi niya, magano tayo, mag-show on daw. Meaning daw, magpa-file po ng kaso. Sabi ko, kaso? Parang first, natakot ako, sir, kasi nga sabi ko, first time ko yung ganyang kaso ha, ano ba to? Sabi ko. Tapos yun ang nangyari, sir. Nung time na yun, sir, nag-file pa ako ng kaso 2017 kasi dumating ako 2015. 2 years lang po, 2017, February, nawala na po ako ng trabaho. Ang malupit doon, sir, kasi sa loob po sa 2017, sir, wala po ako, hindi, yung ID ko is expired na siya. Yung pinaka-ID ko doon, yung civil ID, yung passport ko, hindi na po siya valid. Na po siya, expired na din siya. So, nung time na yun, sir, pala, i-open ko lang, siyempre wala akong kita. Wala na ako magiging income. Yung freedom business, sir, yung freedom business, nakilala ko po siya kasi nga, to respect my mentor before, si Sir RG Concepcion, bago kasi si Sir RG Concepcion, si Ma'am Badet, talagang si BP Corky po ang unang nakakilala sa akin. Pumunta po yun sa work ko po sa Hawali. And then lumapit siya sa akin, tinanong niya ako kung ilang taon na ako dito o magkano sahod ko. So inimbitan niya ako about sa freedom business. Ayan. Tapos nung naimbita ako ni Sir Corky nung time na yon, parang hindi pa ako seryoso, sir. Parang hindi ako focus. Sabi ko, ako yung business. Pero parang hindi pa masyadong sa isipan ko yung maggaganyan ako. Kasi nga, ang mindset is maging empleyado, magtatrabaho, alam mo ganun, sir. So, ganun po. And then, nung nawalan pa ako, sir, ng trabaho, yun nga, napadaan po itong mentor ko before si Sir RG Concepcion. So, tinanong ako ulit, ano sir, musta po? Kasi nga, naghanap ng damit. So, inisakaso ko siya. Tapos natanong niya, sir, ilang taon ka na dito? Ano ba yung trabaho mo? Ano ba yung magkano yung kita mo? Sabi ko, sir, 107 po. Okay, so pwede ba kita imbitahan sa freedom business? Sabi niya, pag-off mo. Yun, nung time na imbitan niya ako at 2016, September, pumunta ako pero isang beses lang, nag-market 2 days lang, hindi na naman natuloy. Hanggang, sir, doon ko na-realize na nawalan pa ako ng trabaho pagdating ng 2017. Doon ko po minisis po yung dati kong mentor si RG Concepcion po na sineryoso ko po yung freedom business kasi sabi niya pumunta ka lang doon, may i-share ako sa yung business. So nung napaliwanag sa akin, sir, sabi ko na-inspire ako kasi nga, wow, ang ganda pala dito. Wala akong nilabas, libre siya, and then magkaka-income ako, and then ang advocacy is magsi-source FW na makatulong na ito yung gagawin nila habang nag-abroad. Na hindi
na hindi magtatagal sa abroad na abutin ng 20 to 30 years na walang nangyari sa pera. So tuturuan ka po how to handle your money. So gano'n po nangyari sa Freedom Business. Hanggang sa sir na nangyari dun is, nakita ko yung mga nagsasalita doon, si Sir RG Concepcion, si BP Corky, si Sir Jojo, si Sir Lino. Of course, to respect din po before ang aming si Sir Peter, isa din po nagturo sa amin, and then si Sir Renan. So lahat po sir ng mga manager doon sa business partner is talagang nakita ko yung maganda pong trabaho nila sir, magandang trabaho nila, maganda pong sahod nila, pero nagtataka ako, nag-feed ang business sila. Sabi ko, wow, ang laki ng sahod nila. Ikukumpara ko sa sahod ko, ang lit-lit ng sahod ko. Pero sila, sir, nag-feed ang business. Kaya ang ginawa ko, sir, kasi nga, kumita sila ng malaki. Ang ginawa ko, nagkaroon ako ng mindset kasi wala akong trabaho, sir. Wala akong trabaho, wala akong makuhang pera sa sarili ko, wala akong pambayad ng rental. So, ang ginawa ko, ginawa kong daily nung wala akong trabaho, sir. Ginawa kong daily yung freedom business. Araw-araw akong pupunta. Araw-araw akong pumupunta, yung tulog ko 1 oras, 2 oras lang, sir. Nagmamarket ako, dumadating ako sa office 6 or 7 ng umaga. Whole day na po yan, sir. Nagmamarket po ako. Bago pala ako sumakay sa bus, kinakausap ko rin doon sa bus stop, pati sa bus. Pagbaba ko, kinakausap ko. Hanggang pag nadala ko sa office, hanggang sa sabi ko sa sarili ko na kailangan 15 minutes makadala, 20 minutes makadala ako ng 15 na tao. Nagkaroon po sir ng programa which is yung BMAP, yung Balik Mayaman Action Program. Nagulat po yung nandoon sa loob ng mga FW na inimbita rin na nagdala ko sa ng maraming kliyente na 15 po sila in just 20 minutes. Pero sir, wala akong tulog noon. Alam mo yung kulang tulog ko. Wala nga akong kain noon eh. Nagulat sila sir na may dala na po ako. Then next naman po, minansi ko, sabi ko 1 oras lang. Kailangan makadala ko ng 21 FW dahil gusto ko makashare, gusto ko makatulong dahil nga nabago yung mindset ko na ganito paling gagawin as FW. And just sa loob po ng 1 oras sir, nakadala po ako ng 21 FW na nagulat din pang buong team ng Kuwait. Grabe sir, panalo, ang galing-galing mo. So, paano mo ginagawa yun, sir? Yung pag-i-invite, baka magkaroon ng tips yung iba dyan na nanonood sa atin. Paano mo na-encourage yung ibang tao? Ang ginagawa ko kasi, sir, sa bahay pa lang, yung pinaka-area ng Kuwait City doon, pinag-aaralan ko na siya. Yung office ng Freedom Business, saan yung KFC, yung Jollibee, buong Kuwait. Sabi ko, dito ako mag-start. Sabi natin sa baba ng Freedom Business Office. Andun kasi may Jollibee doon, tapos may KFC. Sabi ko, kailangan pag nakita ko yung tao na yan, makukuha ko siya. Alam mo yung sir, parang lion. Ang lion kasi, pag nakita ka, kakainin ka na niya. So, ganun yung nag-mindset ko. Pag nakita kita, wala nang drama-drama, wala nang tao, wala nang iyak ko. Talagang dadalhin kita sa office. Kasi ang gusto ko is makatulong na may makukuha silang learnings sa Freedom Business na kung saan walang bayad. Kaya ang ginawa ko sir, pag lumabas ako, for example sir, ikaw, nakita kita, lapitan kita, sabihin ko, hi po sir, Edward. Sabi, musta po sir? Siyempre sir, sasabi mo sa akin, okay lang po sir. May iba ka sir na FW na nagmamadali. Okay? So may iba stricto, may iba naman kung makatingin wala ulo, hanggang pa. Yun. Pero ang ginagawa ko sir, sabi ko, halika. Sabi ko, alam mo ba may kami ngayon, may magandang programa. Walang bayad. Sabi ko, for example, sa'yo, sir, walang bayad, Sir Edward. Alam mo ba, pag pumunta ka sa office namin, sa programa namin libre, pwede ka manalo ng 1 million at saka raffle ticket pauwi sa Pinas. And then, kung hindi ka naman uuwi, pwede mo siyang i-cash yung plane ticket na yun. Yun ang ginagawa ko, sir. Sabi, tika lang, halika na. Ang ginagawa ko, sir, malayo na ako, pero sabi ko, halika, punta ka na dito, magsisimula na yung Freedom Business. Natatawa ko kasi sabi ng mga kasama ko, excuse me, para mong minamagnet yung tao. Kasi ang layo ko na, sir, sobrang layo ko na, napapawo ko sila, halika na, sumama ka na sa akin. Silang hype ko tayo, sir. Kaya pagdating sa office, sir, andun na sila,
nadala na sa ba't ako nandito? Alam mo yung, paano mo ginawa yun, Adrian? Sabi ko sa kanila, sabi nila sa akin. Sabi ko, naniwala ako sa sarili ko, nilakasan ko yung loob ko. Sabi ko, kaya ko to. Hindi ako maiiyak, kakapalan ko yung sarili ko, bala ko pagtawanan. Kasi ang purpose ko is makatulong ako sa kabayan ko. Sabihin natin, hindi man siya magseryoso, hindi man siya tumuloy sa pinabusiness, at least nabuksan yung isipan niya. Lalabas siya sa pintuan at bago siya matulog sa gabi, maalala niya, totoo palang sabi ni Sir Dian, nagising ako doon. So, yun po sir, ang naging trabaho ko po sa freedom business. Wala akong trabaho doon sir ha. Wala akong kita, wala na akong kaya doon sir, at naranasan ko pa noon sir, na sa sobrang pagkailap ko sa freedom business, nakasakay ako sa bus, biglang huminto sir yung bus. Excuse me. Bakit huminto? Tapos sabi ko, bakit huminto yung bus? Medyo kinabahan ako, sir. Ito huminto yung bus. May umakyat na pulis. Okay. Winadabata ka, sabi ng mga pulis. Winadabata ka, sabi ko, putay, wala na akong ID, expired na ako, ano gagawin ko? Diyos ko, Lord. Sabi ko, sir, putay na, sana hindi ako tanungin ng pulis na to. Kailangan sa may ibigay na papel, or yung ID, may papel ako binigay, alam ko na expired na siya. Tapos binigay ko rin. Sabi ko, sana hindi mapansin ng pulis. Yun, maya-maya may tinawag. May tinawag na isa, dalawa, pangatlo ako. Sabi ko, patay. Adrian, Tayab. Sabi, sir. Tal, sura-sura. Sabi sa akin ng pulis. Okay. Go down, then go to, yung sakyanan ng pulis. Sabi ko, Diyos ko, ano ba to? Makukulong na ata ako hindi na ata ako makakalabas nito. Wala akong magawa. So bumaba ako, pinasok doon sa sakyan ng pulis, nasakyan ng mga pulis, 3 kami. Tapos nadala kami doon sa police station, ito na ata. Sabi ko, makukulong ata ako. Bigla ako sir nalungkot kasi papunta ako sa freedom business. So bigla akong nalungkot sir, sabi ko, ay Lord, wag mo na ngayon kasi alam niyo naman po yung dahilan ng pagmamarket ko sa pag-freedom business ko, may dahilan siya, hindi po ito joke na ginagawa ko. Ginagawa ko to para sa pangarap ko. Tapos sabi ko sir sa sarili ko, sabi ko makukulong na ata ako. Alam mo sir, hindi ko maano yung sa sarili ko na sa Pinas wala akong bisyo, hindi nga ako nag-use doon o anong mga alak na ginagawa sa Pinas, tapos makukulong lang ako sa abroad, sa Kuwait. Sabi ko, makukulong na ata ako. Tumagal ako sir sa loob, sabi ko, Lord, wag muna. Tapos ang ginawa ko, yung pinakatatay Jose namin doon, parang kinontak ko siya, pero hindi siya, I think, alam ko kung nakontak ko ba si Sir Jose nung time na yon, pero bigla na lang sinabi ng pulis, pinalabas yung isa, tapos pinalabas ako, tapos ang sabi ng pulis, dahil, yala, sura-sura, ang tapang pa niya, sir. Okay. Ro, sabi sa akin ng pulis. Ro, bara, sabi sa akin. Tapos sabi ko, pinalabas ako. Tapos, okay sir. Sura-sura, yala. Tapos lumabas ako sir, sabi ko, ay, salamat Lord. Salamat talaga. Akala ko makukulong na ako. Naglakad pa ako sir, papuntang highway, ang layo kasi walang sasakyan. Nang dumating ako sir sa highway, alam mo ginawa ko sir? Bumalik ako sa freedom business para mag-market doon. So makapag-market ulit ako. So ganun ako ka-strong, ganun ka-brave yung pagkatao ko. Sabi ko, pupunta ako sa Kuwait City, magmo-market ako doon. Gusto ko makatulong sa FW dahil nga itong nangyari sa akin, nabago yung mindset ko na hindi tayo tatagal sa abroad na walang nangyari o di kaya paano hawakan yung pera, hindi masayang. So yun ang ginawa ko. Pagdating ko sa Kuwait City, sir, pagbaba ko agad doon, nag-market ulit ako. Yun ang ginawa ko. Sabi ko, kaya ko pala i-face yung pagsubok, yung trials. Ang ginawa ko kasi, sir, ang problema kasi, sir, sa mga like sa atin, FW,
Dahil sa takot kung bakit ang isang tao hindi niya na-achieve yung pangarap niya. Hindi niya natutupad ng pangarap dahil nga naunahan sa takot. Ang ginawa ko, sir, yung takot ko, tinanggal ko siya. Sabi ko, okay. Sabi kasi ni French mentor Sir Terence, huwag mo isipin yung future, isipin mo yung presence ngayon. So, inisip ko yung presence. Okay. Sabi ko, tanggalin, wala, ba't ako matatakot? Wala na akong kasalanan. Sabi natin, expired lang naman ako, pero wala akong ginawang masama. Sabi ko, so, paano ko matutupad yung pangarap ko? Paano ko maabot yung pangarap ko? Kung dahil sa takot lang at bibitaw ako sa pangarap ko, nagpuyat ako, nagmi-meeting kami, uwi kaming 2:00 ng umaga, minsan wala na kaming tulog, tapos i-give up ko lang yung pangarap ko dahil lang sa naramdaman ko. Dahil sa natakot ako, tapos bibitawan ko yung pangarap ko dahil sa yung naramdaman ko dahil nga sa doble sa yung pagsubok na dumating sa buhay ko. Na wala na ako ng trabaho, wala akong income, at ito yung mas sir, kasi talagang pagdating ko, sir, sa nirintang ko, yung gamit ko, sir, nasa labas na. Yung mga gamit ko, sir, nilabas na, kalat na sa labas, kasi nga hindi na pa ako nakapagbayad. Sabi ko, galing ako, sir, sa Freedom Business, sir, nag-market ako doon. Sabi ko, Diyos ko, Lord, huwag niyo naman po. Sabi ko, huwag niyo naman po ganito yung buhay ko. Pero sabi ko, sir, hindi naman kasalanan ito ni Lord, so bakit ko siya sisisihin? Sabi ko sa kanya. Yung gamit ko nasa labas, kalat, pinapon talaga, sir, ng caretaker doon. Nagulat talaga ako, sir. Nagulat ako kasi, sabi ko, wala akong pambayad, wala akong pangbigay na pera. Hindi ko alam anong gagawin ko, sir, nung time yun, kasi nga hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Hindi ko alam kung sinong tutulong sa akin doon kasi wala akong pamilya. Wala doon yung nanay ko, yung tatay ko, wala yung kapatid ko. Ako lang mag-isa sa abroad. Sabi ko, yung gamit ko kalat, tinapon lahat ng caretaker. Sabi ko, hindi na ako nag-ibag-away, sir, kasi nga wala na akong pambayad. Sabi ko, Lord, saan ako titira? Pero, sir, hindi ko give up yung Freedom Business. Lumaban ako. Sabi ko, tinawagan ko yung kaibigan ko. Sabi ko, bro, kung mayroon kang pwedeng matira dyan, patira mo muna ako. Kasi wala akong matira. Wala akong trabaho. Wala. Pati yung pinahirapan pa ako, pinahirapan ako ng company, hindi ako i-release. Sabi ko, Lord, pero lumaban ako. Tapos pag pumupunta naman ako sa port, pinapasa-pasa ko ng Arabo, hindi ko masyado maintindihan yung Arabic dati. Sabi ko, saan ako kuha ng pera? Pero sabi ko, hindi ako pwede give up, hindi ako bibitaw kasi may pangarap ako sa buhay. Simula maliit pa lang ako, sir. Nangarap na ako. Mahilig ako mag-observe sa tao, kung anong, alam mo yung nangyayari sa family ko, nag-observe ako sa kanila. Kaya nga nung time na na-hospital ako, nung high school ako, muntik na ako namatay. Kasi nagka-typhoid ako. Tapos yung nanay ko, grabe na yung buhay, yung anak ko, pagalingin mo. Binigyan ako ng inject na, kasi nagsuka na siya nang nagka-typhoid ako. Tapos ilang araw nung na-okay yung pakiramdam ko, kaya sabi ko, siguro ito yung dahilan kung bakit nabuhay ako. Kasi nga ito yung magiging plano ng Panginoon sa akin. Na marating ko pala na nakaabot ako sa abroad na hindi ko na-expected kasi ayoko din talaga mag-abroad noon. Wala sa plano ko. Tapos nung time na yun, sir, yun nga, kalating gamit ko, lumipat pa ako sa Farmania noon. Lumipat ako doon. Pero yung Freedom Business, sir, tuloy-tuloy. Nagmamarket ako habang sadala ako ng damit. Yung ginawa kong lalagyan ng damit ko, yung plastic bag na black. Yung ang dami kayong plastic bag, sir, umabot ng 8 siguro yung 10 dalang sa damit. Sabi pa nga, saan ka pupunta? Para kasi Santa Claus. Sabi ko, hindi kasi hindi ko na maalam ang sasabihin ko, sir. Nag-taxi na lang kasi ako noon. So yun,
lumipat sa Farwania, nakatira, asawa ng Diyos, nakatira ako doon, pinautang ako. Pero tuloy-tuloy pa rin siya yung freedom business. Yung naging kita ko po sa freedom business, inipon ko siya, hindi ko po siya ginasto. Talagang nakakip lang po yan. Sabi ko, gagamitin ko yung pera sa tama, lahat iano ko yung pera ko, hindi ko siya sasayangin. Hindi katulad ng iba ng lalaki ng sahod, kaya nilang bumili ng kahit ano kasi malaking sahod nila. Pero sabi ko, ako yung sahod ko tama lang naman kasi bago lang naman ako sa Kuwait. Pero sir, yung business tuloy-tuloy. Pero sir, maano ko lang sir, no? Meron akong nakitang post mo nag-trending siya Actually, ang daming nag-comment tsaka nag-like dun sa post mo. So, ang daming OFW na inspired dun sa post mo. So, nakita ko, meron kayang nabiling dalawang farm. Opo sir, may pinili akong farm po, dalawa. Pinangalanan ko. Yan may bunga ng ginagawa mo? Yes sir. Yun na po yung bunga sir ng ginagawa ko sa abroad na nag-freedom business ako, na hindi ko ginasto yung perang nagiging income ko sa freedom business. So yun na po yung result sir. Andito ako sa Pinas ngayon, sabi ko ibibili ko to. Ibibili ko to na hindi masayang yung pera. Ayun, sa awa ng Diyos sir, nabili ko po yung dalawang farm. Nabili ko yung dalawang farm na hindi ko wala akong nilabas sa freedom business. Wala akong nilabas. Pero kumita ako. Yun. Yung dahil sa freedom business sir, nagkaroon pa ako ng dalawang farm. At pinangalanan ko siya sir. Ang pangalan po ng unang farm is Hope. Pangalawa is Fighter. Bakit? Kasi nga, na-apply ko yung tinuturo ng freedom business na kailangan mo maging strong, maging fighter, maging brave sa buhay. Kaya nirelate ko siya doon sa farm na itong pangalan ng farm ko is alam ko makakapag-inspire ito sa ibang FW. Kaya ginawa ko siyang Hope tsaka Fighter. Yun. So, bago ang lahat sir, no, dahil nga nasabi nyo yung farm nyo, meron tayong papakitang video. So, sana mapanood ng mga OFW natin, lalo na yung mga nanonood ngayon. So, ayan. Panood natin. Yun. So, yun yung buhay ni Sir Adrian. Simula nang makilala niya ang freedom business. So, meron din naman akong isi-share, no? Iyahalin tulad natin itong si Sir Adrian dito sa isang kwento na to. So, pakita ko lang yung picture na to kasi para din to sa mga OFW or kahit nasabihin natin mga nasa Pilipinas, no? Ang ginawa ni Sir Adrian is sample ito lang siya. Dali, pakita natin to.
So, parang ito lang yung kwento ni Sir Adrian eh. Ano ba, lumabas ba? Ang kwento ng langgam at tipaklong. So, ang kwento ng tipaklong at nilanggam, o si tipaklong, siya yung tipo na laging nag-iimpok. Nag-iimpok ng mga pagkain para dumating man ang tag-ulan or ng bagyo, meron siyang makukuha. Sabi nga ni Langgam, ni Tipaklong, tara, Langgam, sumama ka sa akin tayo tumalon, magsaya, maglaro. At sabi naman ni Langgam, mas gugustuhin ko mag-imbak ako kasi habang maganda pa ang panahon, meron akong natatabi para pagdating ng bagyo, meron akong makakain. Pero hindi niya pinansin si Langgam. So hanggang dumating yung pagdating ng bagyo, itong si Tipaklong, hindi niya alam kung saan siya kukuha ng kanyang pagkain. Pero itong si Langgam, dahil nga madami siyang na-input na kanyang pagkain or kanyang mga tinabi, marami siyang stock para pag yung magaman yung panahon na ang bagyo na yan is matagal, meron siyang makakain. Hindi kagaya ni Tipaklong, mamamatay siya kung hindi siya magtatabi ng kanyang mga pagkain. So yan yung bagay na yan. Nakita niyo ba yung picture? Opo. Kasi nagat tayo. Yan. Stop sharing na natin. Yan. So yan yung story ni Sir Adrian. Kung makikita niyo doon sa story, si Langgam, parang si Adrian yan. Nagtabi siya na nagtabi. Yung tinabi niya, pagdating ng panahon na umuwi siya ng Pilipinas, meron siyang makukuha. Yun nga yung ginamit niya at nakabili siya ng farm niya. So, kagaya sa mga OFW na nanonood ngayon, yung mga OFW dyan, ang pag-i-impok or ang pag-i-invest po is isang way po. Once na mag-retire po kayo, is meron pa yung mapapala. Hindi yung mag-i-invest lang kayo na iisipin nyo kailan pa. Mas maganda yung may inaantay kayo kaysa yung nag-i-invest kayo sa bag, sa mga sapatos, at kung saan-saang mga liabilities na hindi nyo naman siya mabibenta ng kung ano yung pagkakabili nyo, yun pa rin yung mabibenta nyo, no? Yung mga yan kasi, yung mga, wala yan eh. Wala yan pagdating ng 2 years, 3 years, wala na yan. Hindi nyo na mabibenta yan. Unlike kung kumuha kayo ng mga properties or ng mga bahay or sabihin nyo ng mga condominiums or basta kung ano mga real estate properties. Yan po ang makakatulong po sa inyo or kahit na anong investment dyan, no? Mahalaga po meron tayong i-invest habang tayo nandito sa abroad. So yan. So sana sir, yan, ano ba yung pwede nyong mo i-share sa ating mga kababayan? Ayan, ang last na rin natin to sir. No? Ano ba yung pwede mong i-share sa ating mga kababayan na mga nanonood para magawa nila yung nagawa mo din? Salamat sir. Sa lahat po ng FW na nakakapanood ngayon, wag po kayong matakot na subukan ng isang opportunity na alam ko na hindi po kayo mapapahamak sa itong freedom business po na tulad nito. Dahil kung ang iba sa freedom business na bago po ang buhay nila, na bago din po ang buhay ko. Wala po akong nilabas na pera. Libre po yung ginawa, libre po ang freedom business. So, ang akin lang is, kung naghahanap kayo ng chance sa buhay, kung ano pang mas pwedeng ikaangat sa ating mga buhay habang nag-abroad tayo, masasabi ko, lahat kayo na nakakapanood, ito po, ito yung freedom business na nabago po ang buhay ko at dahil po dito,
natuto po ako paano hawakan yung pera ko. Nakabili ako ng farm na wala akong nilabas na pera. Lumaki po ang aking yung dati parang ang liit ng pananaw ko sa buhay ko, pero lumaki po yung pagkatao ng naging malawak ang aking isipan dahil sa freedom business na to. At ang kagandahan nito, kung mayroon kayong pangarap sa buhay, lagi niyong isipin sa sarili niyo, always believe in yourself, trust to yourself, don't lose hope, especially gawin niyo pong center yung Panginoon, because of Him, siya po yung gagawa po ng plano para sa akin, para sa ating lahat. Huwag po kayong matakot sa sarili nyo na mayroon kayong doubt na parang hindi mo siyang kayang gawin, dahil kung doon tayo lagi, so doon ka lang lagi sa comfort zone mo. So lumabas ka sa comfort zone mo, ang daming chance na pwedeng mabago yung buhay natin, mag-change yung pagkatao natin, mabago yung mindset natin. Ito yung freedom business na isa po na nabago ako dahil nga nung dumating ako sa abroad, hindi ko naman po alam tong business na to. Naging maluho ako nung time na yun. Pag sahod ko, bibili ako ng mga kahit ano-ano. Kaya din naubos din yung pera ko, wala din po akong naipon. Pero nang dumating po ang freedom business, natuto po ako paano hawakan yung pera, paano ingatan, at paano siya gamitin sa tama na kung saan hindi po ako uwing luhaan sa Pinas, pero uwi tayong successful at mayaman sa Pinas. Dahil lahat po tayong FW, nangarap po tayo na pupunta tayo sa abroad, may mangyari sa atin. Hindi pupunta sa abroad pag uwi, walang mangyayari sa atin. So, yun ang gusto kong sabihin sa lahat ng mga kapwa FWs, dahil FW din po ako. Gawin po natin, take action. Kailangan mag-change po tayo ng mindset na kung saan ito po yung makakatulong sa atin pagdating ng panahon. Maniwala lang po tayo sa sarili natin at maniwala rin sa Panginoon. Balang araw ipapakita niya yung mga hiling natin sa buhay. So, ganun lang po, Sir Edward. Yan. Baka may dadagdag ka pa, pwede mo silang invite dyan sa freedom business natin. Okay. Sa mga ngayon nakakapanood, dahil na nakita nyo po ang aking sinimulan sa freedom business, welcome po kayo na maging part po sa freedom business, na para makita nyo rin po kung anong mayroon po sa freedom business, na wag po kayong mag-hesitate na pigilan ang sarili nyo na wag nyong ituloy kung anong mayroon sa freedom business. Kundi, give a door, give a chance na magbukas ulit. Malay nyo po doon po matupad yung pangarap nyo. Malay nyo po doon po magkakaroon ng kaginhawaan ng ating buhay pag nakilala mo po ang freedom business. Dahil kung sa totoo lang, umabot na po ng 30,000 na FW po ang naging successful. At ang malupit dito, nasa 300 multi-millionaire na po ang nabago po sa buhay sa freedom business. So, kayo po lahat po dito sa live stream natin, madali lang po sabihin na pwede pala ako mag-join, pero kailangan ng take action. Huwag natin sabihin bukas na, sa sunod bukas makakalimutan mo na yan. Ngayon nakita mo, narinig mo, ang dami ng patunay, lahat na ng mga video pinakita na what if ngayon ka magsimula. Ngayon mo siya aksyonan. Kasi for example, kung ilang taon ka na ngayon, kung 30 ka na, kung 40 ka na, kung 50 ka na, doon ka pala magsisimula. Sabi mo next time na lang, balang araw magsisisi ka. Ngayon yung chance na dumating, ang chance hindi na babalik to. Kaya itong opportunity na dumating sa inyo na ngayon, na kung sino mang bago nakapanood, dapat i-grab natin, i-apply natin, take a chance po na i-welcome po ang opportunity na kung saan ito po ang magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan.
sana po gum- gumawa kayo agad ng desisyon sa sarili nyo. Aksyonan agad. Yes, salamat. Talagang maganda pala sa freedom business. Okay, gusto ko mag-join dyan. Ganun agad. Kasi nung ako po ni-inibita, Sir Edward, talagang hindi na po ako nag-isip, hindi nahirapan yung nag-imbita sa akin. Talagang, okay, go, no problem. Open-minded ako, sobrang positive na tao. Then wala ko inisip na bukas na lang, may doubt pa ako. Wala. Diretso. Focus. Then, yun. Tinabaho ko rin po siya, inaksyonan ko siya. So yun po, Sir Edward, ang aking ma-share po sa lahat po ng FW na nakakarinig ngayon. Maraming salamat sa iyo, Sir Adrian. Ito ang bagay sa iyo. Kasi bagong palakpakan. Salamat po, salamat. Maraming salamat, Sir Adrian, sa iyong pagpaunlak na naka-attend ka dito sa ating live stream. So napakarami na natin mga OFW na na-inspire o may inspire pa. Kasi kung isi-share natin tong ating video, mas marami pa tayong may inspire ng mga Pilipino or mga OFW na kababayan nating mga nasa abroad. So, pagpatuloy po natin yung ating mission na yung ginagawa natin sa freedom business kasi marami tayong kababayan na pwedeng mabago ang buhay din. No? So, hindi lang tayo ang pwedeng mabago ang buhay, kundi pati sila. Kasi sabi nga, yung dasal ng dasal ka, pero wala ka namang action, dead po yun. Wala po yung baga kung magdadasal ka din lang din, sabayan mo na siya ng aksyon para ang Diyos sa'yo, bibigay sa'yo ng napakarami pang blessing. Yan. So, tuloy-tuloy lang po natin, lalo na yung mga naka-join dyan, na nandyan na sa freedom business. Huwag kayong susuko kasi ito na yung way para dun sa success natin. So, tayo gagawa ng success natin, hindi po ang freedom business o hindi ang mga upline nyo, kundi tayo mismo. Nasa sarili po natin yon, tayo mismo ang gagawa niyan. So, salamat sa iyo, Sir Adrian. So, hanggang sa muli nating baka sa susunod no, kung pwede ka namin ma-invite ulit dito, walang problema. Walang problema po, sir. Anytime po. So, see you, sir. Sa susunod na lang, sir. Salamat po, sir. Salamat po. Salamat po sa inyong lahat. So, thank you po sa inyo sa mga nandiyan. So, magbabasa ako dito ng mga comment. No? Ayan. Sabi ni Ma'am Sally, so inspiring, Sir Adrian. Sabi naman ni Ma'am Tawensky, galing-galing naman, grabe. Sabi ni Ma'am Marpe, thank you, Sir Adrian. Isa kang good example sa lahat. So sabi ni Ma'am Diggs ba to? Ma'am Diggs Salilawan, watching from Kuwait. Ayun, mga kasama mo to malamang, sir, no? Tapos si Ma'am Maribik, sabi niya, praise God. Proud po kami sa iyo, Sir Adrian. Ayan, sabi naman ni Ma'am Cherry Bilya Sentino, watching from Kuwait. So napakadaming mga kasama from Kuwait na nanonood sa iyo, Sir Adrian. Si Ma'am Marpe, sabi niya ulit, marami pa tayong matutulungang OFW. Sabi ni Ma'am Rebecca, hello, good evening to all. So yun, so clap daw. So ang daming mga na-inspire sa'yo, ano? So si Ma'am Nerissa Santellan, from One Qatar, ayan, laban sa kahirapan po ang freedom business. Yes. Thank you, Sir Adrian, for inspiring. At marami pang ma-inspire kung itong video nito ay may share natin. Kasi kwento to ng isang OFW na talaga namang grabe yung mga pinagdaanan din bago niya nagawa yung kanyang success story. So, good evening from Bahrain naman ito, si Ma'am Juby. God bless everyone. Ayan, sabi ni Ma'am Maripe. Sabi ni Ma'am Minette, hello, sir. Ma'am Maribit, ang galing-galing po ni Sir Adrian Tayab. Ayan. So, sabi nga, may kasabihan niya, how to be you po, yun yung sinasabi niya. Kailangan, not how to be you po. Dapat, gawin natin yung ginagawa din niya. Hindi lang yung tayo nagsasabing how to be you po. Dapat, kopyahin natin sila kasi kung ano yung ginawa nila, magagawa din po natin yan. Sabi naman ni
ni Sir Corky. Ano yun? Hindi ko maintindihan. Ano yun? Jelly, Darche. Sabi ni Ma'am Beth Sarino, clap, clap, clap. Sir Adrian, nakaka-inspire ang kwento mo. Salute po and God bless. Au, au, au. Yan. Magandang gabi, sir. Yan. So, sana marami kayong na-inspire at marami pa tayong ma-inspire. Marami pa tayong kwento na pwedeng pag-usapan dito sa ating usapang OFW. So, sa susunod po na ating magiging topic ulit dito sa ating live stream, ang ating usapang OFW. So, abangan po nyo yan next Friday po. So, sino ba ang pwede natin ulit magiging guest dito? So, yan yung aabangan nyo. So, hanggang sa muli po ulit. Hanggang sa pagbabalik po ng, alam mo na ba ang latest? Usapang OFW. Hanggang sa susunod po. Bye-bye. If you want to be rich, if you want to never have to work abroad again, sama na kayo sa amin dito. And I'm sure your life will never be the same again. Kahit na anong profession mo, welcome ka dito. Kasambahay ka, doktor ka, nurse ka, engineer ka, pantay tayo lahat dito. I'm greater than any obstacle sa liit kong ito. 4'11 na. Tingin sa sarili ko, 6-footer! So kakaiba itong events ng Pilipino, talagang matatransform ang financial status ng life. Ito ang magpapabago sa buhay nyo. Change my life now! Amazing! This is really unforgettable. Grabe!